po yung pinag-uusapan natin. Spokesperson ng COMELEC. Attorney, live kayo sa RMN DZXL Manila. Si Lourdes po ito. Magandang hapon po, Ma'am Lourdes, at sa lahat po ng taga-subaybay ng RMN DZXL. Pinakahuling detalye po ng mga mukhang umuulan ng show cause order, Attorney. Opo, ang ating Committee on Contrabigay po, yung National Office ay nakapagpadala ng 5 at yung pong regional offices namin nakapagpadala ng 4. Marirecall niyo po ba yung 5, sir, sa NCR? Halo-halo po, ano? Meron po sa NCR at meron pa sa ibang bahagi ng ating bansa po. Sa madaling salita, sa kabuuan, siyam. Tama po, siyam po ang na-i-issue na ng mga show cause orders. Okay, may mga sumagot na po. Kaka-issue pa lang po at kapapareceive pa lang po nila. So, ina-expect natin sa loob ng 3 araw sila po itutugon sa ating show cause order. Yung mga nauna pong na-issuehan ng show cause order, kumusta na po yun? Halos sabay-sabay po sila na kanina na-serve po yung ating mga show cause order. So, naghihintay po kami siguro ng 3 araw at matatanggap po natin ang kanilang mga paliwanag. Sa inyo pong reaksyon, sabi ho na ating mga kababayan, puro show cause order lang yan, wala ring mapupuntahan yan. Naku, sana po nung makita nyo yung tungtol sa mga bastos na pangangampanya, may sinampahan na po kami ng kaso dahil hindi naging sapat yung kanyang paliwanag at asahan nyo sa Biyernes po, may sasampahan po muli kami ng disqualification patungkol din po sa bastos na pangangampanya. Ganun po ang mangyayari dito sa na-issue na show cause orders ng Committee on Contrabigay. Sa madaling salita, merong pong masasampulan at meron po itong patutunguhan. Tama po. Kung nangangalap lang po kami ng sapat na ebidensya, binibigyan natin ng due process sa mga respondents. At kung makita natin talagang may paglabag sa batas, may ebidensya, hindi nagdadalawang isip ang COMELEC na magsampa ng kaso. Sir, sabi ho, may press release ho kasi kahapon si Ma'am Camille Villar. Andali lang sir, para malinaw lang, no? Ang lumalabas kasi sa iba, like yung isang kongresista rin, sabi niya, wala pa naman sa campaign period nangyari yan. Yun naman po ang maganda dito sa show cause orders. Parang fact-finding investigation po ito. Di yung pong kanilang mga tugon, isama po nila yan doon sa kanilang sagot sa show cause order. So kung wala pang campaign period, okay lang? Opo, dahil technically po at legally, dahil sa Section 15 ng RA 9369, kapag wala pang campaign period, wala pa tayong maituturing na kandidato. At kung wala pang kandidato, wala pa po makakagawa ng tinatawag nating vote buying at vote selling. Okay, kailan daw po ilalabas yung listahan ng mga pangalan sa absentee voting? Ang ating absentee voting, kayo po ay makakatanggap ng notice. Pwede na rin po mag-inquire doon sa naiinip. Pwede nyo na pong kontakin yung aming local absentee committee sa pamamagitan po ng Electoral Contest Adjudication Department. Pakihanap na lang po yung numero sa aming website at itanong nyo na po yung status. Yung mga nag-apply po dyan sa National Capital Region ng mga kapatid natin sa media, pwede nyo na pong kontakin ang NCR office ng COMELEC kung kayo ay napabilang doon sa naaprubahan. Doon naman po sa mga nag-apply ng mga government agencies, nagpupunta na po yung mga tao ng COMELEC, dala-dala ang balota dyan at malalaman po ninyo kung kabilang kayo sa inaprubahan na makasama sa local absentee voting. Pero yung precinct finder sarado pa rin? Bukas na po. Kanina alas 4 ng umaga. Bukas na po siya. Pwede nyo na pong malaman. Tignan nyo na po. Ang dinidisplay po na information doon. Ganito lang po ang bili natin. Pumunta lang po sa precinctfinder.comelec.gov.ph. Pagpunta nyo po doon, kailangan input nyo ng tama at eksakto yung inyong first name, yung middle name at last name. Ang dapat po, yung kapareho nung paano kayo nagrehistro. Kaya nung nagrehistro kayo ng Maria, buo yung Maria nyo, kailangan yung buuin. Otherwise po, pag wala kayo hindi nagtugma ang in-input yung pangalan at birthday at lugar kung saan kayo nagparehistro, lalabas po dyan, no record. Pero kung tama po ang pagkaka-input nyo dito at talagang registered voter kayo, itatambad sa inyo, pangalan nyo, yung inyong address, yung inyong clustered precinct, yung saan lugar saan kayo boboto, eskwelahan man to, hindi, at yung status ng inyong registration. Active kung kayo nasa talaan, deactivated kung kayo na-deactivate dahil hindi bumoto ng 2 beses o higit pa. No record kung hindi po kayo rehistrado o kaya yung sinabi ko kanina, mali kasi yung na-input na pangalan at iba pang lugar, yung mga petsa at lugar ng pagkakarehistro at yung multiple registration kung natagpuan namin na doble-doble ang inyong registration. Okay. Kung may apila sila, saan po sila pupunta? Ay pwede pong pumunta mismo doon kung saan kayo nagparehistro sa tanggapan ng COMELEC na nakakasakop sa inyong tirahan. Okay. Sir, pinaka-latest update sa absentee voting, I mean sa online, sa ibang bansa? Opo, nasa mahigit 80,000 na po ang ating enrollees at nasa mahigit 40,000 na po ang bumoboto. Inaasahan po natin na dadami ito ngayong linggo, lalo na't natapos na po yung panahon ng bakasyon, yung Holy Week. Ang pinakamarami pa rin po ay sa?
ang ating pong pinakamarami pa rin na registered overseas voters ay nandito po sa Middle East at dito po sa Hong Kong. Sir, update lang po, no, bago ko po kayo bitawan. Meron po kasing complaint dati sa paggamit ng jingle na ng isang senatoriable na hindi raw po pinayagan ng singer. Eto, saan po inilatag yung complaint na yon? Ganito po yan, meron na pong nilagdang kasunduan ng COMELEC at ang Intellectual Property Office. Kung po sila ay magreklamo diretso sa IPO o kaya po sa COMELEC, ayan po i-endorso natin sa IPO para po magkaroon ng kanilang mga show cause order, paggulong po ng mga procedure patungkol sa paglabag ng intellectual property rights. So kailangan po kasi sa pangangampanya, igalang natin ang umiiral na batas tulad ng sa mga bawal bastos. Igalang niya yung Magna Carta for Women sa PWD, sa Safe Spaces Act. Ganon din ang intellectual property laws at intellectual property rights. Igalang din po ninyo yan. Attorney John Rex Laudianco, maraming salamat. Napakaingay ho ng COMELEC. Mabuhay po kayo, sir. Thank you. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo. DZXL